Huwag magpaiwan sa bawat kaganapan sa ating lungsod. Ihahatid ang mga komprehensibong balita na dapat niyong malaman. Ang inyong pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ito ang Express Parañaque News. Kasama ang tagapaghatid ng balita, Jordan De Los Santos. Mapapanood dito sa Parañaque Net Radio Worldwide. Ang oras po natin, 40 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Magandang hapon, bayan. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Narito na ang mga balita na dapat niyong malaman. Ako ang inyong tagapagbalita, Jordan De Los Santos. Ito ang Express Parañaque News. At narito na ang mga headlines. Plebiscite election para sa ratifikasyon ng straight line policy sa 5 coastal barangay sa lungsod ng Parañaque matagumpay na naidaos. Symbolic turnover ceremony ng pamimigay ng libreng kapote sa mga mag-aaral ng Parañaque pinasinaya. Pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga kawani sinimulan na. Bagong Adeldic Building sa Barangay Moonwalk pinasinaya. Ginoong Parañaque 2025 contenders bumisita para sa isang courtesy call sa Parañaque City Hall. Grand opening ng PhilHealth Yakap sa Health Bright Medical Clinic naging matagumpay. Dental check-up campaign sa Barangay San Isidro isinagawa. Dayo Service Health Awareness Caravan sa Barangay Vitales idinaos. Kadiwa para sa manggagawa sa Barangay Marcelo Green idinaos. STEP BSI Fund for a Cause para sa 48th National Disability Rights Week matagumpay na naidaos. Mga kabataan naging bida sa idinaos na Children's Day 2026 sa Barangay San Isidro. Anti-rabies vaccination idinaos sa San Antonio Valley 12 at Belisario sa Barangay San Isidro. Barangay Tambo Council namigay na libreng gamot pang maintenance sa kanilang mga constituents. At Meralco Help Desk matagumpay na nagsimula sa Barangay Merville. At narito na ang mga detalye ng mga balita. Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Parañaque ang plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 o mas kilala bilang Straight Line Policy kahapon o nung araw ng Sabado, Hulyo 25. Lumahok ang mga mamamayan mula sa 5 barangay sa lungsod na Baclaran, Dongalo, La Huerta, San Dionisio at Tambo upang ibigay ang kanilang pasya sa nasabing ordinansa. Malino na yes ang nangibabaw na tinig ng mga botanteng lumahok sa mahalagang prosesong ito ng demokrasya. Ayon sa official results, nakakuha ng 11,597 na boto ang pabor sa pulisiya, habang 2,254 ang hindi sang-ayon. Isinagawa ito sa ilang lugar sa kada 5 barangay. Malaking bahagi ng pagpapatupad ng plebisito ay nakatutok sa pagsasaayos ng mga hangganan at pulisiyang ito na naglalayong magtakda ng malilinaw na gabay. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa bawat individual na pumoto at naging bahagi ng makasaysayang prosesong ito na magiging gabay sa mga susunod na hakbang ng lungsod. Ang tagumpay ng plebisito ay nagpapakita ng aktibong pakikilahok ng mga taga-Parañaque sa mga desisyong direktang makakaapekto sa kanilang komunidad. Patuloy na nananawagan ang pamahalang lokal ng pagkakaisa,
upang matiyak na ang bawat hakbang patungo sa bagong Parañaque ay naisa sa katuparan ng maayos at may kooperasyon ng taong bayan. Napakahalaga ng naganap na plebisitong ito nung Sabado dahil pinatutunayan nito na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Dahil tayo, ang ating bansa ay nasa ilalim ng demokrasya. Malaya tayong makapamili o makaboto kung ano yung ating magiging desisyon para sa ating kinabukasan. Ang direktang pagboto ng yes o pabor sa straight line policy na ito ay sumasalamin sa kagustuhan ng publiko na magkaroon ng malinaw, maayos at sistematikong sistema ng makakatulong sa pangmatagalang pag-unlad ng ating syudad. Ang ganitong pagpaparticipate sa mga ganitong halalan ay patunay na tayo ay aktibo at tayo ay nakikialam sa mga kung anong nangyayari dito hindi lang dito sa ating lungsod, kundi na rin sa ating buong bansa. Sa ating pananaw, ang hakbang na ito ay hindi lamang basta usapin ng mga patakaran, kundi isang pundasyon para sa mas epektibong pagpaplano natin. Hindi lang sa atin, kundi ang lokal na pamahalaan. Kung may malinaw na pulisiyang sinusunod dito, mas madali nating maibababa yung mga serbisyo na dapat na gustong makuha ng ating mga kababayan. At mas magiging transparent at pantay-pantay ang paraan ng pamamahala sa bawat komunidad dito sa ating lungsod. Nararapat lamang na purihin o palakpakan natin yung mga kababayan natin na lumahok, naglaan ng kanilang oras para bumoto sa halalang ito. Sa hinaharap, inaasahan nating ang resulta ng plebisitong ito ay magiging daan hindi lang para mapalawak yung mga nasasakupang lugar sa nasabing 5 barangay, kundi para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya at mga programa ng ating lungsod. Ang pagkakaisang ito ng lokal na pamahalaan at sa ating mga mamamayan ang pinakamahalagang sandata upang makamit natin ang isang mas progresibong lungsod ng Parañaque. Ang tagumpay na ito ay nagsisimula pa lamang para sa mas magagandang programa tungo sa pagbabago ng ating minamahal na lungsod ng Parañaque. Sa iba pang balita, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang pamamahagi at symbolic turnover ceremony ng mga libreng raincoat o kapote para sa lahat ng mga mag-aaral sa mga pampublikong elementarya at high school sa buong lungsod. Ito ay ginawa sa Parañaque National High School Ming sa Barangay San Dionisio na pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares. Layunin ng programang ito na masigurong ligtas at handang pumasok sa kani-kanilang paaralan ang mga kabataan. Mainit na tinanggap ng mga mag-aaral at mga magulang ang nasabing proyekto na naglalayong magbigay ng direktang proteksyon sa mga bata laban sa maulang panahon. Ang tulong na ito ay patunay ng patuloy na paglingap ng lokal na pamahalaan sa kapakanan ng sektor ng edukasyon at kalusugan. Ang seremonyang ito ay nagpakita ng mga estudyanteng handang makinabang sa tulong na ito mula sa pamahalaang lungsod. Ipinapakita ng hakbang na ito ang maagang paghahanda ng pamahalaan tuwing panahon ng tag-ulan upang maiwasan ang mga aberya sa pag-aaral ng mga estudyante. Malaking tulong ito upang may pagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral nang walang pangamba sa kanilang kalusugan tuwing sila ay babiyahe patungo sa paaralan. Para sa atin,
Ang pamamahagi ng mga ganitong libreng kapote sa ating mga mag-aaral dito sa ating lungsod ay isang magandang halimbawa ng malasakit, pagpapakita ng malasakit at pagsuporta ng ating lokal na pamahalaan sa ating mga estudyante na dapat nang tularan. Kadalasan, ang mga batang nag-aaral sa pampublikong paaralan o hindi lang naman sa pampubliko, kundi naman pati naman sa mga nag-aaral din naman sa pampribado, nahihirapan na makapasok o makauwi sa kanilang mga tahanan, lalo kapag malakas ang ulan, wala silang panangga sa ulan. Di ba? So, magandang programa itong ipinakita ng ating lungsod para mas mabigyan ng proteksyon yung ating mga estudyante laban sa iba't ibang uri ng sakit na kumakalat dito sa ating lugar, no? Dahil tayo ay nasa panahon na ng tag-ulan, hindi natin alam anumang oras, anumang araw pwedeng umulan. Hindi lang payong ang kailangan ng panangga, no? Kailangan din ng kapote para mas proteksyon talaga yung makukuha ng ating mga estudyante. Hindi lang edukasyon yung ipinapakita dito ng ating pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kabataan, kundi sa larangan din ng kalusugan upang sila ay maging malusog at umiiwas sa anumang sakit. Sa pamamagitan ng aksyong ito, nababawasan yung alalahanin ng mga magulang at nabibigyan ng halaga yung kalusugan ng kanilang mga anak. Ang edukasyon ay hindi lamang natatapos sa loob ng silid-aralan, kundi nagsisimula rin kung paano titiyakin na ang mga bata ay nasa maayos na kalagayan habang sila ay pumupunta sa kanilang mga paaralan para pumasok at mag-aral. Ang proyektong ito ay patunay na prioridad ng lokal na pamahalaan na ang kapakanan ng susunod na henerasyon. Ang ganitong uri ng serbisyo ang tunay na nagpapakita ng epektibong pamamahala sa ating lungsod. Nararapat lamang na suportahan ng mga ganitong programa ng ating lokal na pamahalaan na direktang nakakatulong sa mga ordinaryong pamilya sa ating lungsod. Ang simpleng pagbibigay ng kapote ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa araw-araw na pagpasok ng isang mag-aaral. Kaya naman, nararapat lamang na purihin ang ating lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na pag-aalaga sa ating mga estudyante. Sa iba pang balita, matagumpay na isinagawa ang 2 araw na Artificial Intelligence o AI workshop para sa mga kawani ng gobyerno sa lungsod ng Parañaque na ginanap sa Parañaque City Hall noong Hulyo 24 sa Barangay San Antonio upang mas mapahusay ang kanilang kaalaman na sa wastong paggamit ng AI sa pang-araw-araw na gawain sa kanilang opisina. Ang pagsasanay na ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga kasanayan ng mga empleyado gamit ang makabagong teknolohiya. Binigyan din sa programa na hindi papalitan ng AI ang tao, kundi tutulungan itong maging mas mabilis, mas maayos at mas productive ang paghahatid ng mga serbisyo publiko. Nagpakita ng mataas na interes ang mga kawani sa pagkatuto ng mga bagong digital na pamamaraan na magagamit sa kanilang mga transaksyon at trabaho. Ang hakbang na ito ay bahagi ng modernisasyon ng lokal na pamahalaan upang sumabay sa mabilis na takbo ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng mga ganitong seminar, masisiguro na mga empleyado ng gobyerno ay handa at may sapat na kakayahan na humarap sa mga hamon ng digital na henerasyon. Sa ating pananaw, napapanahon at napakahalaga ang pagsasagawa ng AI workshop para sa mga kawani ng gobyerno. Kadalasan, ang mga tanggapan ng pamahalaan ay kailangang sumabay sa makabagong teknolohiya. Kaya naman ang hakbang na ito ng ating lungsod ay isang malaking hakbang tungo sa pagsulong. Ang pagkatuto ng tamang paggamit ng AI ay
ay mas magpapabilis ng mga proseso at mag-aalis ng mababagal na sistema ng burokrasya. Mahalagang tandaan na ang technology ay kasangkapan upang mapabuti ang buhay ng tao, mas mapapadali pa at magsisilbing katuwang ito sa trabaho tulad ng ipinaliwanag sa nasabing workshop. Sa pamamagitan ng paggabay sa mga kawani, mas nagiging handa ang buong sistema ng LGU na magbigay ng dekalidad na service para sa mga constituents. Ang digital transformation ay susi sa isang mas efficient na pamamahala at nararapat lamang na palawigin pa ang mga ganitong uri ng programa sa lahat ng departamento ng lokal na pamahalaan. Ang patuloy na pagpapayaman sa kaalaman ng mga empleyado ay pamumuhunan sa kinabukasan ng lungsod na mas magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga kawani kundi lalo na sa publiko. Nagganap ang pagpapabasbas at pasinaya ng bagong Adeldic Building sa Barangay Moonwalk nitong Hulyo 25. Dumalo upang kumatawan kay Mayor Edwin Olivares, si Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo, mga konsihal, Kapitana Doc Jemki, kasama ang iba pang opisyal at mga residente. Ang bagong gusaling ito ay magsisilbing karagdagang pasilidad na magagamit para sa iba't ibang transaksyon, aktibidad at programa ng komunidad. Mainit na ipinagdiwang ng mga residente ang kaganapang ito dahil malaki ang maitutulong ng gusali sa pagpapalapit ng mga serbisyo. Ipinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pag-unlad ng mga infrastruktura sa ilalim ng pamamahala ng lokal na pamahalaan sa mga barangay tulad ng Moonwalk. Layunin nitong masigurong ang bawat komunidad ay may sapat at maayos na pasilidad upang tugunan ang pangangailangan ng publiko. Para sa atin, ang pagtatayo ng mga ganitong gusali ay patunay ng mas masiglang ekonomiya at maayos na pamamahala sa mga barangay katulad sa Barangay Moonwalk. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maayos na pasilidad sa loob mismo ng komunidad, mas madaling naaabot sa mga residente ang mga kinakailangang assistance o serbisyo na gusto nilang makuha. Ito ay sumasalamin sa determinasyon ng pamahalang barangay na mas pinagbubutihan pa nila ang kanilang kalidad ng serbisyo para sa kapakanan ng mga taga-barangay Moonwalk. Ang pagtutulungan ng lokal na pamunuan at ng mga residente ay nagpapakita na ang bawat pagsisikap na ito ay tumutugma sa pag-unlad na naaabot kamay ng mga mamamayan. Napakagandang makita na mga ganitong proyekto ay mas direktang napupunta sa kapakinabangan ng komunidad. Asahan natin mas nasa pagbubukas ng mga ganitong proyekto ay mas magiging masigla ang mga aktibidad ng komunidad at mas mapapabilis ang pag-unlad at tamang paghahatid ng serbisyo. Ang mga ganitong proyekto ang nagbibigay ng muka sa tunay na pagbabago. Hindi lang sa Barangay Moonwalk kundi sa iba't ibang barangay pa sa ating lungsod. At nararapat lamang na alagaan at pahalagaan ng mga residente ang bagong pasilidad na ito. Sa iba pang mga balita, idinaos ang Executive Department 1-year Financial Performance Report ng Parañaque City Government noong Hulyo 24 kasama ang lahat ng pinuno ng iba't ibang opisina ng pamahalaang lungsod na ginanap sa Parañaque City Hall sa Barangay San Antonio. Pinangunahan ni Mayor Edwin Olivares ang pagpupulong kasama rin sina Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo. Layunin ng paglalahad ng ulat sa pananalapi na masuri ang naging takbo ng pondo at operasyon ng lungsod bago ang isinagawang Pre-City Development Council meeting.
Dito ay detalyadong tinalakay ang mga financial performance at nagawa ng bawat departamento. Ipinapakita ng hakbang na ito ang paninindigan ng pamahalaan sa transparency at accountability sa paghawak ng pondo at mga programa para sa taumbayan. Ang bawat pinuno ng opisina ay nagbahagi ng kanilang mga ulat upang matiyak ang maayos na takbo ng pamamahala. Sa ating pananaw, ang tapat at hayagang paglalahad ng pananalapi ng isang lokal na pamahalaan ay ang pinakamahalagang sukatan ng mabuting pamamahala. Ang mga ganitong financial report ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamamayan na ang pondo ng ating lungsod ay dapat nagagamit sa tama at kapaki-pakinabang na paraan, hindi kung saan napupunta na lang sa bulsa ng iilan. Ang ganitong uri ng kultura ng pananagutan ay dapat ipinagpapatuloy dahil pinapatunayan dito ang maayos sa sistema ng fiscal management sa ilalim ng pamunuan. At sa pamamagitan ng pagsusuri sa financial performance, natutukoy din dito kung aling mga programa ang kailangan tutukan at mas maging prioridad. Ito ay tanda ng isang maayos at organisadong pamamahala. At nararapat lamang na purihin ang ganitong pamamalakad ng pamunuan ng lungsod sa pagsasagawa ng ganitong uri ng ulat at pagpupulong. Ang transparency ay isang napakahalagang tungkulin sa bawat mamamayan. Sa pamamagitan nito, nasisiguro dito ang patuloy na pag-unlad ng lungsod ng may maayos na sistema. Bumisita sa Parañaque City Government sina Ginoong Parañaque 2025, Calvin Bocalbos, Michael Bristol at Andre David noong Huwebes, Hulyo 23 sa Office of the City Mayor. Mainit naman silang tinanggap ni na Mayor Edwin Olivares at Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo. Ang pagbisita ay naging pagkakataon upang kilalanin ang mga natatanging personalidad na ito na naglilingkod at nagdadala ng magandang imahe sa lungsod. Tinalakay sa pagpupulong ang iba't ibang usapin at ang kanilang partisipasyon sa mga programa ng turismo. Ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang suporta nito sa mga individual na nagtatagumpay at nagbibigay ng karangalan sa Parañaque. Ang pagkilalang ito ay patunay ng pagpapahalaga ng lungsod sa mga taong aktibong nagtataguyod ng lokal na kultura at turismo. Para sa atin, napakagandang makita ang pagkilala ng ating lokal na pamahalaan sa larangan ng culture and tourism. Dahil dito, sa pamamagitan nito, may papakita pa dito yung kagandahan ng ating mga lokal na atraksyon, kung ano-ano yung mga kulturang ginagawa natin dito, mga gastronomy, at kung ano-ano pa, para mas mapalawak pa yung tinatawag nating tourism factor na makakatulong para pa sa pag-unlad ng ekonomiya at makapagdagdag pa ng mga trabaho para sa ating mga kababayan dito sa ating lungsod. Itong mga delegadong ito mula sa Ginoong Parañaque 2025 ay sila nagiging modelo at epektibong muka na magiging simbolo ng galing at turismo ng ating lungsod. Ang pagbibigay pugay sa kanila ay nagpapakita ng suporta ng lungsod sa mga lokal na talento. Ang mga ganitong uri ng pagbisita ay nagpapatibay lang ng ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga natatanging mamamayan na nagtataguyod ng magandang imahe ng komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang impluensya, mas madaling na ipapakita sa mas nakararami ang kagandahan at kultura ng lungsod. At nararapat lamang na patuloy natin silang suportahan sa kanilang mga advocacy at proyekto na makakatulong sa ating lungsod. Ang pagpapahalaga sa mga lokal na personalidad na ito ay nakakatulong din upang mas makilala pa ang ating lungsod sa iba't ibang larangan. Sila ang patunay ng husay na taglay ng mga tagalungsod ng Parañaque. Sa iba pang balita, kumatawan kay Mayor Edwin Olivares si Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo sa naganap na pagpapasinaya ng PhilHealth Yakap para malayo sa sakit
grand opening sa Health Bright Medical Clinic sa Barangay San Antonio noong Hulyo 23. Ang mahalagang kaganapang ito ay dinaluhan ng mga opisyal at residente. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng libreng check-up, libreng laboratorio, diagnostic test at libreng gamot para sa mga rehistradong miyembro sa pasilidad. Malaking tulong ito upang mas mapalapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Ipinapakita ng pagbubukas ng programang ito ang patuloy na pagpapalawak ng mga serbisyong medikal sa tulong ng pamahalaan at mga katuwang nitong klinikang medikal. Layunin nitong magsigurong naaabot ng serbisyong pangkalusugan ang mga nangangailangan. Sa ating pananaw, ang paglulugsad ng PhilHealth Yakap program sa mga klinik tulad nito ay isang napakalaking tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng serbisyong medikal na atensyon. Dahil sa panahon ngayon, mahirap na po magkasakit. Ang kalusugan ay isang pangunahing pangangailangan at ang mga ganitong programa na ibinibigay ng ating gobyerno ay nagbibigay lang ng direktang solusyon para sa mabawasan yung kanilang mga iniisip na gastusin sa pagpapagamot. Ang pakikipagtulungan sa mga pribadong organisasyon ay isang epektibong pamamaraan o strategy para mas marami pang tao ang makinabang sa mga benepisyong pangkalusugan. At sa pamamagitan nito, may mas madadaling mapupuntahan na ang ating mga kababayan. Hindi na sila pupunta pa sa iba't ibang ospital para lang magpagamot. Para sa kanilang consultation at pagsusuri. Ito ay nagpapakita ng epektibong paglilingkod sa ating komunidad. Nararapat lamang na suportahan ang mga ganitong programa ng ating gobyerno. Sana ay mas marami pang mga mamamayan ang makikinabang dito sa mga libreng serbisyo na ibinibigay para sa kanila upang sila ay maging masigurado yung kanilang pagiging malusog sa kanilang pamilya. Ang malusog na mamamayan ay pundasyon ng maunlad na lungsod. Nakiisa ang Team Serbisyong Ngiti sa pangunguna ni Konsihala Doktora Raquel Gabriel Velasco sa isinagawang dental check-up para sa mga batang nasa daycare centers ng Purok 1, Purok 2, Purok 3 at Santos Compound sa Barangay San Isidro. Ang aktibidad na ito ay naglalayong suriin ang ngipin ng mga bata. Layunin ng programa na mabigyan ang mga kabataan ng pagkakataong masuri ang kanilang mga ngipin at maagang matutunan ang kahalagahan ng wastong pangangalaga sa oral health. Namigay rin ang grupo ng mga kailangang kagamitan para sa kalinisan ng ngipin. Ipinapakita ng programang ito ang patuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa komunidad. Ang maagang paggabay sa kalinisan ay mahalaga para sa kanilang paglaki. At para sa atin, ang programang ito ay napakagandang hakbang dahil binibigyan pansin nito ang kalusugan ng ngipin ng mga bata habang sila ay bata pa. At para matuto na din sila kung paano alagaan ng kanilang oral hygiene. Ang pagbisita sa mga daycare centers ay nagpapakita lang ng direktang pag-abot ng serbisyo sa mga kabataan. Ang pagtuturo ng simpleng wastong pangangalaga ng ngipin sa musmurang edad ay nagiiwan ng magandang ugali sa mga bata na dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. At napakagandang makitang pinapahalagaan ng mga opisyal ang kalusugan at ngiti ng mga bata. Ang ganitong serbisyo ay tunay na kapaki-pakinabang at nararapat na ipagpatuloy abang ang ganitong dental mission sa lahat ng daycare centers. Ang bawat malusog na ngiti ng isang bata ay patunay na ng tagumpay ng mga programang pangkalusugan. Sila ang kinabukasan ng ating lungsod na dapat nating ingatan. Matagumpay na idinaos ang Dayo Service Health Awareness Caravan sa Barangay Vitales upang mayatid ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Nagpaabot ng pasasalamat sa lahat ng nakiisa kabilang ang LS Moreno Medical Clinic, Doc Lara Moreno, Sir Henry, Kapitan Alex Alvarez at sa buong Barangay Council.
binigyang pagkilala rin sa aktibidad ang suporta ng iba pang mga opisyal tulad din na Konsehal George Marquez, Konsehala Dr. Raquel Gabriel Velasco, Konsehala Shanine May Olivares Bernardo, Konsehala Rina Gabriel at Ginoong Mark Besa na kumatawan kay Congressman Eric Olivares. Ang karaban ay nagatid ng tulong at serbisyong medikal sa komunidad. Ipinapakita ng programang ito ang pagtutulungan ng iba't ibang lider at sektor upang mas maiparating ang serbisyong pangkalusugan ng direkta sa mga mamamayan ng Barangay Vitales. Ang mga ganitong health awareness caravan ay nagpapatunay na ang paglilingkod sa taong bayan ay mas epektibo kapag dinala mismo sa mga barangay. Ang pagtutulungan ng mga opisyal at mga doktor ay mas naobserba natin na maganda yung kanilang ipinapakitang serbisyo dahil natutulungan nito ang mga residenteng nangangailangan ng atensyong medikal. Ang pagkakaisa ng mga halal na opisyal at ng pribadong sektor ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaisa at tunay na diwa ng paglilingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, mas marami ang nabibigyan ng agarang tulong at atensyong medikal. Ito ang tinatawag nating uri ng malasakit na hinahanap ng ating mga mamamayan. Sana ay mas marami pang aktibidad tulad ng mga ganito. Ang kalusugan ng bawat mamamayan ay mahalaga upang mapanatili ang sigla sa ating komunidad. Ang pagtutulungan ng lahat ay susi sa mas magandang paglilingkod. Isinagawa ang proyektong Kadiwa para sa manggagawa sa Barangay Marcelo Green sa ilalim ng mga direktiba ni Mayor Edwin Olivares. Ang proyekto ay pinangunahan ng Parañaque Workers Affairs Office o PWAO, katuwang ang Consumer Welfare Office o CWO at Manpower Assistance mula sa Senro Team at si Kapitan Ian Aguilar. Layunin ng ng programang ito na magbigay ng direktang tulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sariwang produkto, agrikultural at gulay mula sa mga magsasaka tulad ng Durian Farm Agribusiness and Training Center Association at kada Farmers Agriculture Cooperative nang walang patong ng mga tradisyonal na middleman. Ang palengke naging masigla at nag-alok ng mga produktong direktang nagmula sa pinagmulan nito upang matulungan ang mga manggagawa sa gitna ng mga hamon sa gastusin sa pamumuhay. Ang Kadiwa na sinimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung simula pa nung siya ay namumuno bilang presidente noong 2022, tuloy-tuloy pa rin na sinasagawa ito yung mga Kadiwa programs nang sa ganon mas mabawasan yung pasanin ng ating mga kababayan sa mga presyo ng mga bilihin na ngayon nga ay tumataas, no? At sa pamagitan ng mga ganitong programa mas napapanatag yung kanilang budget dahil mga binibili dito sa mga Kadiwa centers na ikinakalat sa mga iba-ibang barangay. Hindi lang dito sa ating lungsod sa Parañaque kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yung mga mas abot kayang presyo ng mga produkto na kanilang gustong mabili na mas produktibo at mas makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. At itong ding Kadiwa ay isang napakabisang programa dahil mas tinutulungan dito yung mga lokal na magsasaka na habang binibigyan din ng murang bilihin yung mga manggagawa. Ang mga ganitong direktang ugnayan ay malaking tulong sa mga pamilya sa gitna nga ng mataas na gastusin sa pang-araw-araw. Ang proyektong ito ay patunay ng malalim na malasakit ng lokal na pamahalaan sa lakas ng paggawa. Ang pagtutulungan ng mga iba't ibang departamento ng ating lungsod ay nagpapakita ng epektibong coordination para sa kapakanan ng publiko. At nararapat lamang na ating suportahan at gawing suportahan yung mga ganitong Kadiwa centers sa ating barangay. Ang pagkakaroon ng abot kayang pagkain at kung ano-ano pa bilang suporta sa ating mga manggagawa ay nagdudulot ng katatagan sa kabuhayan ng bawat mamamayan.
Isinagawa sa El Paseo, Fortunata sa Barangay San Isidro ang programang Step BSI Fund for a Cause na nilahukan ng Barangay San Isidro upang ipagdiwang ang 48th National Disability Rights Week. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay pinangunahan ng lokal na pamunuan katuwang ang mga opisyal ng barangay. Layunin ng programa na itaguyod ang kapakanan at pagkakaisa ng mga may kapansanan sa komunidad o itinatawag natin PWD. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga tagapag-ayos kina Kapitan Noel Haplos, Kagawad Lin Laginlin, mga konsihal ng lungsod at buong barangay council. Malaking bahagi rin ng tagumpay ng programa ang presensya ni PWD President Russell Del Rosario kasama ang kanyang mga opisyal. Ang sama-samang paglahok ng mga residente ay nagpakita ng matibay na suporta para sa mga PWD. Itinampok sa pagdiriwang ang panawagang Ability Knows No Disability na naglalayong palalahanan ng publiko na ang bawat isa ay may kakayahang magtagumpay. Patuloy na hinikayat ng mga namumuno ang publiko na isulong ang pantay na oportunidad at respeto para sa lahat. Para sa atin, ang pagsasagawa ng Fund for a Cause para sa National Disability Rights Week ay isang napakagandang hakbang upang mabigyang pansin natin yung mga nasa sektor ng lipunan na madalas nakakaligtaan. Ang mga ganitong activities ay hindi lamang simpleng pagtitipon kundi isang malakas na mensahe ng pagtanggap at pagmamahal sa ating mga kababayan na nasa kababayang PWD. Ang temang Ability Knows No Disability ay isang dapat nating isabuhay sa araw-araw na ating pakikisalamuha sa kanila upang mabawasan yung nararanasan nilang discrimination sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga plataforma at pansin sa mga PWD, pinapatunayan nito na ang ating komunidad ay may malasakit sa bawat mamamayan. At nararapat lamang na purihin ang mga lider ng Barangay San Isidro sa kanilang patuloy na pag-oorganisa ng mga programang tulad nito. Sana ay mas marami pang proyekto ang ilunsad upang matiyak na ang mga may kapansanan ay may pantay na karapatan at oportunidad sa pag-unlad. Matagumpay na dinaos ang Children's Day 2026 sa Barangay San Isidro sa pamumuno ng lokal na pamunuan at pakikipagtulungan ng iba't ibang partner organizations at volunteers. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong magbigay ng saya at pag-asa sa mga batang may iba't ibang kakayahan. Taus-pusong pinasalamatan ng pamunuan ng Philippine Medical Association, Pasay Paranaque Medical Society, CPREF, Life Plus Saber, Rotary Club of Manila South at si Miss Ay de las Alas sa kanilang suporta. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbigay daan upang maging makabuluhan at masaya ang araw para sa mga bata. Nagpaabot din ng pasasalamat ang sa lahat ng volunteers na naglaan ng oras at puso para sa tagumpay ng programa. Ipinapakita ng pagdiriwang na ito na ang bawat bata ay mahalaga, may iba't ibang abilidad at may limitless possibilities. Ang pagdiriwang ng Children's Day na nakatuon sa ating mga kabataan ay may iba't ibang kakayahan para sa napakahalagang hakbang patungo sa isang magandang lipunan. Kadalasan, ang mga batang ito ay nangangailangan rin ng malawak na pag-unawa at suporta mula sa ating komunidad. Ang pagtutulungan ng mga pribadong organisasyon, sikat na personalidad at ng lokal na pamahalaan ay patunay na kapag nagkaisa tayong lahat, mas marami pa tayong matutulungang kabataan. Ang kanilang mga ngiti at labis na kaligayahan sa araw na yon ang pinakamagandang patunay ng tagumpay ng programa. At nararapat lamang na ipagpatuloy ang mga ganitong programa taon-taon upang patuloy na maramdaman ng mga bata ang kanilang halaga sa ating lipunan. Ang pamumuhunan sa kaligayahan at pag-asa ng mga bata ay pamumuhunan din sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating komunidad. Sa iba pang mga balita, isinagawa ang libreng anti-rabies vaccination sa San Antonio Valley 12 at Belisario sa Barangay San Isidro sa pangunguna ni Kapitan Noel Haplos, katuwang ang Parañaque City Veterinary Services Office. Layunin ng programang ito na mabakunahan ng mga alagang aso at pusa upang maprotektahan ng mga ito at ang komunidad laban sa mapanganib na rabies.
Nagpasalamat ang lokal na pamunuan sa lahat ng mga pet owners na nagdala ng kanilang mga alaga upang makiisa sa aktibidad. Binigyan din sa programa na sa pamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mapapanatiling ligtas at malusog ang buong komunidad. Patuloy ding nananawagan ng mga opisyal at sa mga residente na isulong ang responsableng pag-aalaga pag-aalaga sa ating mga alagang hayop. Ang regular na pagpapabakuna ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na rabies sa lungsod. Ang anti-rabies vaccination drive ay isang serbisyong pangkalusugan na direktang nagpoprotekta hindi lamang sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. Ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na madaling maiwasan kung ang mga may-ari ng may-ari ng mga alagang aso at pusa ay maging responsable sa pagpapabakuna. Sa pakikipagtulungan ng City Veterinary Services Office at ng Barangay ng San Isidro ay nagpapakita ng epektibong sistema sa paghatid ng pangunahing serbisyo sa ating komunidad. Ang libreng bakuna ay malaking tulong sa mga pet owners upang masigurong ligtas ang kanilang mga minamahal na hayop nang walang mabigat na gastusin. Nararapat nating purihin ang mga residenteng nakiisa at nagdala ng kanilang mga aso at pusa sa aktibidad na ito. Ang responsableng pag-aalaga ng hayop ay refleksyon ng isang disiplinado at ligtas na pamayanan na pinapangalagaan ng kalusugan ng lahat. Namigay ng libreng gamot pang-maintenance ang Barangay Tambo sa pangunguna ni Kapitana Jenny Quizon at ng buong Barangay Council. Kabilang ang Committee on Health sa pamumuno ni Kagawad Richmond Pabila. Isinagawa ang pamamahagi noong Hulyo 22 upang matugunan ang pangangailangang medical ng mga residente. Pinagmamalaki ng barangay ang programang ito na naglalayong magbigay ng libreng gamot para sa mga nangangailangan. Tiniyak ng pamunuan na magpapatuloy ang mga ganitong serbisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Barangay Tambo. Nagpaabot din ng pasasalamat sa Homeowners Association sa pag-assist sa programa sa pangunguna ni Presidente Jane Tagakay at ang kanyang mga opisyal kasama ang buong Team JQ at mga kagawad. Sa ating pananaw, ang pamamahagi ng libreng gamot pang-maintenance ay isa sa pinakamahalagang tulong na maibibigay na ang lokal na pamahalaan sa mga senior citizens at sa mga may karamdaman. Malaking pasanin sa mga ordinaryong pamilya ang pagbili ng gamot araw-araw. Hindi nila alam ang gagawin kung saan sila kukuha ng kanilang pera para lang magpagamot sa kanilang mga sakit na nararamdaman. Kaya naman ang programang ito ay direktang nagbibigay ginhawa sa kanila. Ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng barangay at ng ating mga residente ay nagpapakita ng epektibong pagtutulungan at sa komunidad. Kapag may malasakit ang mga namumuno, na ipaparating ng mabilis at maayos ang mga serbisyo sa mga taong tunay na nangangailangan. Sana ay mas palawigin pa ang mga ganitong programa sa kalusugan sa iba't ibang barangay upang walang lumipas na araw na nagkukulang sa gamot ang mga mahihirap nating kababayan. Ang kalusugan ng bawat residente ay kayamanan ng buong komunidad. At sa ating huling balita, formal nang sinimulan ang Meralco Help Desk sa Barangay Merville noong Hulyo 22 para sa mga kabarangay. Layunin ng programang ito na direktang tugunan at bigyang linaw ang lahat ng mga katanungan at suliranin patungkol sa serbisyo ng kuryente. Ang proyektong ay naisakatuparan sa suporta at malasakit ni Kapitan Ad Bernabe, katuwang ang buong Barangay Council at sa pakikipagtulungan ng Meralco. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamunuan sa lahat na nakiisa at sumuporta sa pasinaya ng helpdesk. Tiniyak ng opisyal na patuloy silang maglilingkod para sa ikabubuti at kapakanan ng buong barangay. Ang helpdesk na ito ay magsisilbing direktang tulay sa pagitan ng mga residente at ng Meralco. Ang pagtatayo ng Meralco Helpdesk sa loob mismo ng barangay ay isang napakatalinong hakbang o maayos yung pamamalakad dito upang mapabilis ang pagresolba sa mga problema ng kuryente. Kadalasan nahihirapan ng mga residente na pumunta pa sa mga malalayong tanggapan upang linawin yung kanilang mga dinadahilan sa kanilang mga bill at service.
Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng mga ganitong on-site assistance. Ang suportang ito ni Kapitan Ad Bernabe ay nagpapatunay ng kanyang maagap at epektibong pamumuno na laging naghahanap ng solusyon para sa kaginhawaan ng kanyang mga kabarangay sa Barangay Merville. Ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor tulad ng Manila Electric Company o Meralco ay nagpapakita ng magandang ugnayan para sa kapakanan ng publiko at sa sektor ng enerhiya. Nararapat lamang na suportahan ng mga residente ang ganitong mga programa at samantalahin ang pagkakataon upang maayos ang kanilang mga katanungan sa kuryente. Ang ganitong uri ng serbisyo ang nagpapatunay na ang pamahalang lokal ay laging handang maghinig at tumugon sa taumbayan. Magbabalik muna ang Express Parañaque News para sa ilang mga paalala. Ang oras natin, 24 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Tumatakbo ang oras, nagbabago ang balita. Huwag magpaiwan sa bawat kaganapan sa ating lungsod. Ihahatid ang mga komprehensibong balita na dapat niyong malaman. Ang inyong pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ito ang Express Parañaque News. Kasama ang tagapaghatid ng balita, Jordan De Los Santos. Mapapanood dito sa Parañaque Net Radio Worldwide. Tumatakbo ang Muling nagbabalik ang Express Parañaque News. Ang oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At balikan natin ang mga headlines dito sa Express Parañaque News ngayong araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Plebiscite election para sa ratifikasyon ng State Line Policy sa 5 coastal barangay sa Parañaque matagumpay na naidaos. Symbolic turnover ceremony ng pamimigay ng libreng kapote sa mga mag-aaral ng Parañaque pinasinaya. Pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga kawani sinimulan na. Bagong Adeldic Building sa Barangay Moonwalk pinasinaya. Ulat sa pananalapi ng Executive Department, tinalakay. Ginoong Parañaque 2025 contenders bumisita para sa isang courtesy call sa Parañaque City Hall. Grand opening ng PhilHealth Yakap sa Health Bright Medical Clinic naging matagumpay. Dental check-up campaign sa Barangay San Isidro isinagawa. Dayo Service Health Awareness Caravan sa Barangay Vitales idinaos. Kadiwa para sa manggagawa sa Barangay Marcelo Green idinaos. Step BSI Fund for a Cause para sa 48th National Disability Rights Week matagumpay na naidaos. Mga kabataan naging bida sa paidinaos na Children's Day 2026 sa Barangay San Isidro. Anti-rabies vaccination idinaos sa San Antonio Valley 12 at Belisario sa Barangay San Isidro. Barangay Tambo Council namigay ng libreng gamot pang maintenance sa kanilang mga constituents. At Meralco Help Desk matagumpay na nagsimula sa Barangay Merville. At yan ang mga pinakasariwang balita sa araw na ito. Mula dito sa Parañaque Net Radio Worldwide. Ako ang inyong tagapagbalita, Jordan De Los Santos. At ito ang Express Parañaque News. Tumatakbo ang oras, nagbabago ang balita. Huwag magpaiwan sa bawat kaganapan sa ating lungsod. Ihahatid ang mga komprehensibong balita na dapat niyong malaman. Ang inyong pangunahing pinagmumulan ng impormasyon. Ito ang Express Parañaque News. Kasama ang tagapaghatid ng balita, Jordan De Los Santos. Mapapanood dito sa Parañaque Net Radio Worldwide.